Hmm. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Wala nang pasakali ang mga kababayan. Diretso na tayo sa usapin. Ang mainit na sagupaan sa pagitan ni Senador Rodante Marcoleta at ng veteranong broadcaster na si Karen Davila. Kung nasa Quezon City ka man, Davao, Cebu o kahit saan sa mundo, mula Dubai hanggang Toronto, New York hanggang Singapore, alam natin na ang Philippine politics ay parang telenovela, puno ng drama, intriga at plot twist. Pero ngayon iisang tanong, sino ang tama, sino ang mali at bakit kailangan nating pag-usapan ito? Layunin natin dito 100,000 subscribers para maabot ang mas maraming kababayan natin, lalo na ang OFW sa Saudi Arabia, UAE, Hong Kong at iba pang sulok ng mundo. Kaya i-hit na ang subscribe button i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Los Angeles, Sydney o London. Kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng usapan. Ngayon bakit nga ba mainit ang sagupaan ni Marcoleta at Davila? Noong May 24, 2025 sa isang panayam, tinanong ni Karen Davila si Senador Bato de la Rosa tungkol sa sorpresang panalo ni Marcoleta sa senatorial race. No? Sabi ni Davila, paano nanalo si Rodante Marcoleta? He's always on the outer rankings, right? Pero may nag-viral na fake quote card na nagsabing question daw ni Davila ang panalo ni Marcoleta dahil 2.8 million voters lang ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Fake news ba ito o may bahid ng katotohanan? Kaya tara, pag-usapan natin ito ng harapan. Walang bias, walang takot, pero puno ng katotohanan at konting pampagood vibes na satire. Handa ka na ba, kababayan? Let's dive in. Huwag kalimutan i-subscribe, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Doha at Vancouver. Pasok na sa comment section, ano ang tingin ninyo sa labanang ito? At good news po naka 17,000 subscribers na po tayo. Konti na lang, 83,000 subscribers na lang at mahihit na natin yung 100,000 subscribers. Okay. Mga kababayan, kilalanin natin ang bida ng ating kwento. Si Senador Rodante Marcoleta. No? Dating Deputy Speaker yan. Party list representative na sagip. At ngayon ay Senador ng Pilipinas mula 2025 hanggang 2031. Kilala siya bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo at isa sa mga unang senador na konektado sa INC. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit siya napag-uusapan. Okay. Si Marcoleta isang abogado, may master's degree sa business administration mula sa University of the East at doctorate sa public administration mula sa UP Diliman. Harvard Kennedy School din ang pinanggalingan ng kanyang developmental leadership program. Kaya naman kapag sinabi nating intellectual, hindi ito basta palamuti. May laman ang resume niya. Pero bakit siya kontrobersyal? Noong 2020 si Marcoleta ang nanguna sa pagsara ng ABS-CBN franchise. Siya rin ang nagmungkahi ng 1,000 pesos budget lang para sa Commission on Human Rights noong 2017. At noong pandemya kasama siya sa Ivermectin Pantry, kasabay ni Representative Mike Defensor, kahit na wala pang sapat na ebidensya ang World Health Organization para suportahan ang Ivermectin laban sa COVID-19. Alam mo kababayan, parang si Marcoleta ang tipong abogado na kapag nasa korte, sasabihin niya, objection, your honor. Pero kung wala akong ebidensya, pakikalimutan na lang natin yan. Pero seryoso, ang track record niya ay puno ng bold moves. Mula sa pagsuporta sa Magna Carta of the Poor hanggang sa pagiging vocal critic ng ABS-CBN. Pero ang tanong, para ba talaga ito sa bayan o para sa sariling agenda? Okay, ano ang tingin mo kay Marcoleta? Hero o kontrabida? I-comment mo na yan sa baba, lalo na kayong nasa Dubai, Jeddah at Melbourne. Ngayon, pag-usapan naman natin si Karen Davila, ang veteranong broadcaster na kilala sa kanyang matatalas na tanong at no-nonsense style. Siya ang host ng ANC Head Start at isa sa mga hinintay natin kapag may malalaking political interviews. Pero kababayan, hindi rin siya laging darling ng masa. Okay, noong 2015, naging viral ang panayam niya kay Alma Moreno kung saan napahiya si Moreno dahil sa mga sagot na parang walang laman.
Sabi ng mga netizens, Karen Davila roasting Alma Moreno. Pero may mga nagsabi rin na masyado siyang agresibo na parang hinintay lang na madulas ang interviewee. At noong 2022, may kumalat ng doctored video na nagsasabing sinigawan daw ni Benjamin Jokno si Davila sa isang interview. Fake news din ito, pero bakit kaya laging nadadawit si Davila sa mga ganitong kontrobersiya? Dahil ba talaga siya sa bias na sinasabi ng iba o dahil lang siya ang go-to journalist kapag may mainit na issue? Okay, si Karen Davila mga kababayan parang teacher na kapag tinanong ka ng what's the capital of the Philippines at sumagot ka ng Quezon City, sasabihin niya, try again, pero with feelings. Pero aminin natin ang kanyang style ay kailangan sa journalism. Matapang, direkta, pero minsan nakaka-raise ng kilay. Okay, so mga nasa London, Kuala Lumpur at Auckland, ano ang tingin nyo kay Karen Davila? I-share mo yan sa comment section at i-hit ang like button. Okay, balik tayo sa viral na quote card na nagsasabing question daw ni Davila ang panalo ni Marcoleta dahil sa INC votes. Ayon sa Rappler, ito ay fake news. Sa actual na panayam, tinanong lang ni Davila kay Senador Bato de la Rosa kung paano nanalo si Marcoleta kahit nasa labas siya ng top 12 sa mga pre-election surveys. Sabi ni de la Rosa, ang INC voters daw ay hindi sumasali sa surveys kaya hindi ito na ipapakita sa polls. Okay, pero bakit kaya may mga nagpapakalat ng ganitong fake news? Simple lang, Philippine politics thrives on drama. Ang Marcos Duterte feud na nagsimula nang ma-impeach si VP Sara Duterte at maaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagbigay ng gasolina sa mga ganitong intriga. Si Marcoleta bilang Duterte ally ay naging target ng mga kritiko at si Davila naman bilang journalist ay madaling ma-misquote para magmukhang bias. Sa isang banda, tama si Davila na itanong kung paano nanalo si Marcoleta. Trabaho niya yon bilang journalist. Pero sa kabilang banda, ang tono ng tanong niya ay maaaring magbigay ng impresyon na may duda siya sa resulta. Lalo na't sensitibo ang usapin ng INC votes. Okay, marami nga nagka-comment dyan ng mga INC. Pag INC talagang ating pinag-uusapan. Si Marcoleta naman, bagamat hindi direkta ang sagot sa isyong ito, ay may track record sa pagiging vocal laban sa media, tulad ng ABS-CBN issue noong 2020. Kung Philippine politics ang laro, si Marcoleta ang player na laging may ace sa bulsa, habang si Davila ang referee na laging may dalang red card. Pero kapag fake news ang kalaban, pareho silang natatalo sa laro ng disinformation. So mga kababayan sa Los Angeles, Sydney at Singapore, anong masasabi niyo sa fake news na ito? I-comment na at i-share sa inyong mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan, ang papel ng media sa Philippine politics. Sa isang bansang puno ng dynasties, Marcos, Duterte, Aquino, Villar, paano natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Idagdag mo pa dyan si Estrada, di ba? Ang media ba ay tunay na watchdog ng bayan o minsan nagiging bahagi na rin ng drama? Si Marcoleta halimbawa ay kilala sa kanyang laban kontra ABS-CBN. Noong 2020 sinabi niya na ang isang ABS-CBN reporter ay un-Filipino dahil sa isang ulat na nakabatay sa public records. Pero ang tanong, tama ba na tawaging un-Filipino ang isang journalist na gumagawa lang ng trabaho? O may punto ba si Marcoleta na kailangan maging patriotic ang media? Sa kabilang banda, si Davila ay madalas na napupuna dahil sa kanyang matatalas na tanong. Pero hindi ba't ito ang kailangan natin? Mga journalist na hindi natatakot magtanong kahit na mainit ang issue Sa isang bansang puno ng disinformation tulad ng viral fake videos tungkol kay Duterte o Marcos, kailangan natin ng media na magbibigay liwanag, hindi magdadagdag ng gulo. Sa ibang bansa tulad ng US o UK, ang media ay may malaking papel sa pagbabalanse ng kapangyarihan. Pero sa Pilipinas, parang laging may laban sa pagitan ng politicians at journalists. Sa mga OFW natin sa Dubai, Toronto at Hong Kong, paano nyo nakikita ang media sa inyong bansa? Mas maayos ba ang sistema doon o pare-pareho lang? Sa mga nasa Riyadh, Doha at Vancouver, anong tingin nyo sa papel ng media? I-drop ang inyong thoughts sa comments at hit ang subscribe button. Mga kababayan, paano natin malulutasan ang ganitong mga issue? Una, kailangan natin maging mapanuri sa impormasyong natatanggap natin. Huwag basta maniwala sa viral post
lalo na kung galing sa mga showbiz fanatics ng mundo. Pangalawa, suportahan natin mga politikong may malinaw na plano, no? Tulad ng Magna Carta of the Poor na isinulong ni Marcoleta. Pero questionin din natin ang kanilang mga aksyon tulad ng ivermectin issue, ha. At pangatlo, bigyan natin ng boses ang kabataan at OFWs. Kayo ang hinintay natin sa 2028 elections. Kung si Marcoleta, no? Kung si Marcoleta at Davila ang magde-debate sa isang boxing ring, sino kaya ang mananalo? Si Marcoleta ba na may INC backing o si Davila na may matatalas na tanong? Pero seryoso, ha, ang tunay na panalo ay kapag tayo mga Pilipino ang magkakasundo para sa bayan. Okay? Sa mga nasa Sydney, London at New York, ano ang solusyon natin sa ganitong drama? I-share mo na yan sa comment section at mag-super thanks na rin para suportahan ang ating channel. Mga kababayan, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto, malinaw na ang Philippine politics ay hindi lang tungkol sa mga senador o journalist. Tungkol ito sa atin. Si Senador Marcoleta at Karen Davila ay dalawang muka ng mas malaking laban. Ang laban para sa katotohanan, transparency at tunay na pagbabago. Kaya naman, habang papalapit ang 2028 elections, maging mapanuri tayo, ha. Huwag hayaang lokohin tayo ng fake news o ng mga dynasties. At higit sa lahat, gamitin natin ang boses natin sa comment section, sa polls at sa balota. Huwag kalimutan, ha. Huwag kalimutang i-subscribe na ang channel natin, #WalkWithLan, para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Singapore at Riyadh. Kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng super thanks please para sa bayan, para sa katotohanan. Sa susunod na video, pag-usapan natin ang Marcos Duterte feud. Abangan yan, ha. Salamat mga kababayan at magkita-kita tayo ulit para sa bayan at mabuhay ang Pilipinas.